O ayan anak, pakibili mo muna ako ng gamot sa butika, ha? O sige pa, mamaya sa butika, bubili ako agad ha? Ano naman kasi? Ayan tuloy. Nadisgrasya pa kayo. Pasensya ka na anak ha. Nadulas kasi ako sa hagdanan kanina. Buti na lang hindi tinamaan yung ulo ko. Kundi ulila ka na ngayon. Pa naman? Ano mo ba yung sinabi sa akin ni Doc kanina? Sabi niya, baka... dahan-dahan pa. Baka... may posibilidad daw na baka malumpo kayo. Paano na yan pa? Saan tayo kukuha ng pambili ng gamot ninyo? Anak, dalhin mo muna ako dun sa may drawer. Ang problema na naman eh. O dahan-dahan pa. Hayaan mo anak. May natitira pa naman sa sweldo ko. 3,000. O ayan anak. Pakibili mo muna ako ng gamot sa butika, ha? O sige pa, mamaya sa butika, bubili ako agad ha? Paano nabibili ng gamot ka? Ipampili mo lang yan isang yosi, isang boteng gin. O syempre magpapaluto ka kasi naman. No. Eh bakit? Eh natuturuan kita ng strategy ah. Sige. Diba? Ito nga, makinig ka. Itong 1.5, para kay Papa sa gamot niya. Itong 1.5, para sa akin. Alam mo na, para pag tanong ni Papa sa akin na bakit kulang, sabihin ko na lang, ang mahal yung gamot niya. Diba? Baka wise mo, no? Ikaw talaga, bes? Puro ka palusot. Imbis na alagaan mo si tatay Lando doon sa bahay nyo, puro kalakwatsa, ramyenda, tulong, sa labas ng bahay nyo. Ano naman? Pakailaman. Ay, naku. Hindi mo lang magawan sa namin. Alam mo, sa totoo lang ha, ayokong mag-alaga na baldado na at wala pang silbi. Bakit? Uy, sakit mo naman magsalita, Mira. Tatay mo pa rin si Mang Lando. Tsaka, hindi ka mapubuhay kapag wala siya sa buhay mo. Ano naman? Bakit mo gusto mo mag-alaga ng tatay na gano'n ha? Walang silbi? Oo naman, bes. Nagtatrabaho kaya ang mga magulang ko para sa akin, para sa mga kapatid ko. Ay, sa bagay, ikaw lang naman pala ang nag-iisang anak ni Mang Lando. Kaya wala kang amon sa kanya. Talaga? Kasi hanggang ngayon, hindi niya pa rin sinasabi kung nasan si nanay. Sabi niya, nasa malayo. Pero ba't ngayon wala pa rin siya, di ba?